Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Ang kwentong ito ay umiikot kay Celine Tarasawat, isang babaeng nahahati sa dalawang mundo. Isang mundo ng privilege at tradisyon, at isang mundo ng self-discovery at love na bawal sa paningin ng iba. Mula sa high-rise condo niya sa Bangkok, madalas niyang pag-isipan ang buhay na puno ng yaman at status, buhay na maingat na binuo ng pamilya niya para sa kanya. Pero kahit gaano kaganda at kaayos ang lahat, pakiramdam niya ay walang laman. Lalo na nang makilala niya si Kate, isang tahimik, warm, at bright-eyed na babae na unti-unting ginulo ang lahat ng bagay na akala ni Celine ay mahalaga. Nahihirapan si Celine sa pagitan ng inaasahan ng pamilya niya at ng totoong nararamdaman niya para kay Kate, isang love na hindi tugma sa mundong kinalakihan niya. Kahit malalim ang connection nilang dalawa, puno ng komplikasyon ang relasyon nila, takot ni Celine na masira ang legacy niya, ang reputation niya, at ang buhay na matagal niyang sinubukang protektahan. Si Kate ang nagbigay sa kanya ng pag-asa at pagmamahal, pero nilalamon si Celine ng uncertainty, hindi alam kung pipiliin ba niya ang puso niya o ang buhay na matagal niyang kinapitan. Habang bumubuhos ang ulan sa Bangkok, humaharap si Celine sa napakasakit na desisyon, isang choice na may kasamang heartbreak sa isang side, at posibilidad ng tunay na kalayaan sa kabila. Ang kwento ay tumatalakay sa love, identity, at ang tapang na kumawala sa mga expectations ng society, habang si Celine ay patuloy na nakikipaglaban sa pinakamahirap na desisyon ng buhay niya. Chapter 1. Ang araw na unang nakita ni Kate si Celine ay parang nakaukit sa memory niya, isang moment na parang litrato na mas lalo pang luminaw habang tumatagal ang panahon. Noon, bata pa siya, puno ng pangarap at ng uri ng paghanga na para lang sa mga taong parang hindi maaabot. Si Celine noon ay naka-white, isang vision na parang angel, kahit nasa kabilang side lang ng room sa charity gala, ramdam ang grace at elegance niya. Doon unang naintindihan ni Kate ang ibig sabihin ng to want. Pero ngayon, pagkalipas ng ilang taon, habang nakaupo si Kate sa likod ng desk sa company ni Celine, alam niyang hindi angel si Celine. Malayo doon. She was a storm wrapped in silk, isang presensyang parang thundercloud na nakakahatak ng mga tao pero sabay tinutulak palayo. Ang smile na inisip noon ni Kate na warm at kind, ngayon ay isang shield, isang paraan para protektahan ang sarili mula sa mundong may mataas na expectations sa kanya. Maganda si Celine, pero hindi sa paraang in-imagine ni Kate. She was sharp, intimidating, at parang imposibleng lapitan. At kahit nakakatakot ang presence nito, mas lalo pang lumalim ang nararamdaman ni Kate. Kahit hindi siya tinitingnan, ramdam niya kapag nasa room si Celine. Parang nag-iba ang hangin, mas malamig, mas mabigat, pero nakaka-addict sa katahimikan nito. Pinangarap ni Kate ng matagal ang chance na ito, to be close to her, to prove herself. Pero hindi niya in-expect ang bigat ng nararamdaman niya, yung sakit sa dibdib tuwing dumadaan si Celine sa desk niya nang hindi man lang tumitingin. Pinangarap niya ang mga conversations na puno ng warmth at tawa, ang moments na lalambot ang mata ni Celine pag tumingin sa kanya. Pero harsh ang reality. At mas harsh si Celine. Nakatitig si Kate sa computer screen, pero malayo ang isip. Ang office ay puno ng hum ng phones, keyboards, at usapan, pero lahat iyon nagiging background noise tuwing dumadaan si Celine, nag-iiwan ng faint trail ng jasmine at wood smoke na tumatagal kahit wala na siya. Nakahover ang daliri ni Kate sa keyboard, pero wala siyang focus. Pakiramdam niya hindi siya belong dito, sa mundong puno ng crisp suites, cold marble floors, at glass walls na parang humahadlang sa pagitan nila ni Celine. Isa lang siyang intern, isang nobody mula sa middle-class family, pilit inaabot ang bilis ng corporate life. Ang fluorescent lights ay harsh, masyadong malamig kumpara sa warm, golden glow ng mga gabing napupuno ng pangarap niya sa isang buhay na parang imposible. Mas malayo kaysa kailanman ang mundo ni Celine. Chapter 2. Naglalakad si Celine sa office niya, ang click ng heels nito tumatama sa marble floor. Sa labas ng glass windows ay ang city, skyscrapers na kumikislap sa afternoon sun,
Isang concrete jungle na nalampasan na niya pero hindi niya kailanman naramdaman na naging home. Buong buhay niya ay tungkol sa kontrol, bawat galaw, bawat salita, bawat desisyon nakaplano at kalkulado. Walang space para sa mistakes. At lalong walang space para sa weakness. Huminto siya sa desk niya, nakatingin sa framed photo ng pamilya nila, isang perpektong image na pinlano ng mabuti. Ang flawless smile ng mom niya, ang kamay ng dad niya sa balikat niya, mga expectation na halata sa bawat detalye. Hindi lang yaman ang minana niya, kasama pati ang legacy at pressure. Ang pagiging less than perfect ay hindi option. Hindi ibig sabihin na hindi marunong mag-feel si Celine. Actually, she felt too much. Yon ang problema. Natutunan niya noon pa na delikado ang magpakita ng emotion. Weakness ang tawag doon sa mundo niya, isang mundo kung saan mas mahalaga ang image kaysa truth. Kaya nagpatayo siya ng walls, matibay, mataas. Para maging safe. Pero lately, parang may cracks. At ang pinagmumulan ay ang isang peres ng soft, hopeful eyes na lagi niyang nararamdaman kahit nakatalikod siya. Kate. May kung ano kay Kate na ginugulo si Celine. Si Kate ay warm, innocent, halata ang admiration nito sa bawat tingin at maliit na smile na pilit nitong tinatago. Marami nang humanga kay Celine dati, pero kay Kate iba. Mas personal. Mas delikado. Sinubukan ni Celine na hindi pansinin. Intern lang si Kate, isa sa maraming dumadaan sa kumpanya. Pero hindi niya maiwasang mapatingin. May humihila sa kanya, unti-unting binibitak ang faed na matagal niyang binuo. Pinilit ni Celine na tumigas ang panga, pinapalayas ang thought. Hindi siya pwedeng magpadala. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Untouchable siya, at hindi siya papayag na sirain iyon ng isang intern, isang hopeful girl na hindi niya dapat binibigyan ng space sa puso niya. Pero kahit ibalik niya ang focus sa report sa desk niya, ramdam niya pa rin si Kate, isang tahimik na etyo na ayaw mawala. Chapter 3. Makapal ang gabi, puno ng moist na iniwan ng tropical storm na dumaan 1 oras lang ang nakalipas. Mahilig si Kate sa ulan, may paraan itong gawing maliit ang mundo, mas intimate. Pero ngayong nakatayo siya sa rooftop ng building, nakatingin sa glittering skyline ng Bangkok, iba ang pakiramdam ng ulan. Parang barrier. Paalala ng layo nila ni Celine. Late na naman si Kate umuwi, umaasa na baka sakaling makita niya uli si Celine bago ito umalis. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa to, bakit umaasa pa rin siya sa imposible. Pero ganoon ang hope, matigas ang ulo, ayaw bumitaw kahit paulit-ulit na nasasaktan. Yakap niya sarili niya habang hinihipan ng malamig na hangin ang damp hair niya. Ito ang world ni Celine, power, wealth, privilege. Mundo na pinangarap lang ni Kate, pero ngayong nasa gitna na siya nito, mas lalo siyang nawawala. Akala niya, pagiging malapit kay Celine ay magpapaliit ng distansya. Pero parang mas lalo itong lumalaki. At habang nakatulala siya sa city lights, may narinig siyang footsteps. Paglingon niya, sumikip ang dibdib niya. Si Celine. Working late again, tanong nito, ang boses controlled pero mailambot na hindi inaasahan ni Kate. Kinabahan ang pulso ni Kate. I just had a few things to finish. Lumapit si Celine, steady ang gaze. Sa isang iglap, parang may humigpit na tension sa pagitan nila, parang electricity sa hangin, puno ng mga salitang hindi nila masabi. Ramdam ni Kate ang mabilis na heartbeat niya, ang pag-init ng balat niya sa tindi ng tingin ni Celine, parang binabasa ang buong pagkatao niya. Pero biglang nag-shift ang ekspresyon ni Celine. Binalik ang maskara. You should go home, Kate. Don't stay too late. Isang gentle but firm na dismissal. Kumirot ang disappointment kay Kate. Tatalikod na sana si Celine, pero huminto siya sa pinto, hawak ang handle, hindi lumilingon. The rain, it's nice, isn't it? Nagulat si Kate sa vulnerability ng tanong. Yes, mahina niyang sagot. It makes everything feel closer. Nanatiling nakatalikod si Celine, tahimik na nakatayo bago tuluyang umalis, iniiwan si Kate sa rooftop na may pusong mas mabigat dahil sa mga salitang hindi nila nasabi. Chapter 4. Hindi maalis ni Celine ang pakiramdam na may nababago sa loob niya. Tuwing nakikita niya si Kate, tuwing nararamdaman niya ang hopeful eyes nito, mas nahihirapan siyang panatilihin ang distansya.
Hindi lang admiration ang nakikita niya, parang nakikita ni Kate ang totoong siya, ang bahagi niyang tinago at itinapon matagal na. Pero hindi na iyon nag-exist. At siya mismo ang dahilan. At kahit ganoon, araw-araw mas mahirap tandaan kung bakit niya nga ba itinayo ang walls na iyon. Chapter 5. Unti-unti nang napapaisip si Kate kung may nalampasan ba siyang hindi sinasabing boundary kay Celine. Habang mas pinagmamamasdan niya ang boss niya, yung higpit ng panga ni Celine tuwing silang dalawa lang ang nasa office, o yung paraan ng pag-soft ng mga mata nito bago muling tumigas. Lalo niyang nararamdaman ang bigat ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag sa pagitan nila. May mga sandaling sigurado si Kate na may sasabihin na si Celine na parang handa na itong i-close ang distansya sa pagitan nila. Pero sa bawat pagkakataon, umaatras si Celine na para bang natatakot sa kung ano ang mangyayari kapag pinayagan niyang maramdaman ang sobra. Nakakabaliw. Isang sayaw ng halos pag-amin tapos biglang paglayo. Pero hindi makabitaw si Kate. Ramdam niya iyon sa bawat pagitan ng mga salita nila, sa mga pahinga ng conversation na punong-puno ng tension, sa paraan ng pagtitig ni Celine na laging tumatagal ng isang segundo pa kaysa sa dapat. Hindi siya naive, alam niyang iba si Celine, mas polished, mas impenetrable ang mundo nito. Pero may naroon. Hindi lang basta admiration. Hanggang sa hindi na kayang tiisin ang bigat ng tension. Nangyari iyon isang gabi na wala ng tao sa office. Kagaya ng dati, naiwan si Kate para tapusin daw ang trabaho. Kahit sa totoo lang, umaasa lang siyang makita pa si Celine bago ito umuwi. Narinig niya ang footsteps sa likuran at agad sumampa ang kaba at excitement sa dibdib niya. Pagharap niya, nandoon si Celine, nakatingin sa kanya, mata nitong malalim at parang may hinahanap na salita. Hindi agad nagsalita si Celine. Tumayo lang siya doon, parang binabasa ang hangin sa pagitan nila. Lumawak ang katahimikan, puno ng lahat ng hindi nila masabi. I need to ask you something, sabi ni Celine sa wakas, mababa ang boses, medyo hesitant. Tumango si Kate, halos hindi makahinga. Anything. Lumapit si Celine ng isang hakbang. Bakit ka laging nagpupuyat dito? And David, do you always look at me like that? Umainit ang pisngi ni Kate. Hindi niya inasahan ang ganitong diretsyo. Don't lie, putol ni Celine. Matigas ang tono pero may halong lambot. Parang takot. Parang vulnerable. Nakikita ko iyon araw-araw, Kate. Hindi ka nandito dahil sa trabaho. Nandito ka dahil sa akin. Parang umalingaw-ngaw ang salita sa hangin. Lunok-lunok si Kate. Wala nang saysay magtago. You're right, bulong niya. Matagal na kitang hinahangaan, Celine. Pero higit pa doon. I care about you. Nagbago ang tingin ni Celine, may nabasag sa mata niya, may nabuksan. Sa isang iglap, parang tatalikod na naman ito. Pero hindi. Nanatili siyang nakatingin kay Kate, puno ng intensity na hindi niya tinatago ngayon. You can't care about me, sabi ni Celine, malamig pero nanginginig. You don't know me. Umiling si Kate, ramdam ang kirot. Kilala kita, Celine. Maybe not everything, pero sapat na. Nagpapakita ka na parang wala kang nararamdaman, pero nakikita ko sa mga mata mo. Nakikita ko tuwing tumitingin ka sa akin. Nag-clench ang panga ni Celine. You don't understand. I understand more than you think, putol ni Kate. Alam kong may walls ka. Alam kong natatakot kang magpapasok ng kahit sino. Pero hindi mo kailangang maging perfect lagi. Hindi mo kailangang maging untouchable. Nakatitig si Celine sa kanya, kitang-kita ang pagkabasag ng maskarang matagal niyang suot. Kate, this can't happen. Bumagsak ang puso ni Kate, pero hindi siya umatras. Even not. Bakit hindi pwede? Because I can't afford to let someone in. I can't let you in. Tanong ni Kate, nanginginig ang boses. Because you're scared? Because you think you don't deserve to be happy? Kumislot ang mata ni Celine, halos masaktan. Yes, bumulala siya, sabay bitak ng boses. Don't deserve it buong buhay ko, pilit kong naging someone na hindi naman ako. Lahat ay tinutulak ko palayo kasi mas madali iyon kaysa ipakita kung sino talaga ako. I don't know how to be with someone. Hindi ko alam kung paano sa'yo.
Lumapit si Kete, mabilis ang tibok ng puso. Hindi mo kailangang malaman lahat, Celine. Hindi mo kailangang may sagot sa lahat. We can figure it out. Together. Umiling si Celine, nanginginig ang mga kamay. I can't. Pero bago niya tuluyang masabi, inabot ni Kate ang kamay nito. Maingat. Marahan. Pero sapat para parang may dumaloy na kuryente sa pagitan nila. Napahinto si Celine. Humigpit ang hininga niya, nakatitig sa magkahawak nilang kamay. I'm not asking for perfection, bulong ni Kate. Ang hinihingi ko lang chance. Chance na makilala ka. Chance na mahalin ka. Kumislap ang luha sa mata ni Celine, hindi bumabagsak pero malinaw. Vulnerable. Totoo. Don't know how to let someone love me, halos hindi marinig niyang sabi ni Celine. Hindi ko alam paano bumitaw. Mumiti si Kate, dahan-dahang hinagod ang likod ng kamay ni Celine gamit ang hinlalaki. Then start with this. Start with me. Pumikit si Celine, napapigil hininga habang tuluyang bumigay ang walls na matagal niyang binuo. At nang imulat niya ang mata niya, wala nang lamig. Wala nang distansya. Raw. Honest. Human. Unti-unti siyang yumuko at naramdaman ni Kate ang pagsabog ng tibok ng puso niya nang maglapat ang labi nila sa isang soft at alanganing halik. Hindi ito perfect, may takot, may pag-aalinlangan, pero totoo. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may naramdaman si Celine na ibang-iba sa kontrol. Freedom. Chapter 6. Sa mga sumunod na linggo, hindi naman naging magically madali ang lahat. Guarded pa rin si Celine. Minsan, parang napipigilan pa rin niya ang sarili niyang maging open. Pero patient si Kate, lagi. Alam niyang buong buhay ni Celine ay ginugol sa pagiging strong at untouchable, kaya natural lang na mahirap para dito ang mag-learn to let go. Gabi-gabi silang magkasama. Unti-unting nagbukas si Celine, kwento tungkol sa past niya, pamilya niya, fears niya. Tahimik na nakikinig si Kate, nagbibigay ng comfort nang hindi pinipilit. Dahan-dahan, natutunan ni Celine na magtiwala. Na baka pwede rin pala siyang maging masaya. Pero hindi ganoon kabait ang mundo sa kanila. Nag-umpisa ang mga rumor sa office. Mga bulungan, tinginan. Lagi namang pinag-uusapan si Celine, pero ngayong madalas siyang makita kasama si Kate, mas naging harsh ang scrutiny. Isang araw, tinanong ni Kate si Celine. Does it bother you? Yung mga chismis. Tahimik si Celine sandali. It used to pero ngayon hindi na. Napataas ang kilay ni Kate. What changed? Tumingin si Celine sa kanya, may lambing, may bigat, may meaning. You. Halos pumutok ang dibdib ni Kate sa saya. At alam niya, anumang harapin nila, sabay nilang lalabanan. Hindi magiging madali ang landas. May darating pang doubts, araw na babalik ang takot ni Celine. Mga panahon na babagsak ang confidence nito. Pero handa si Kate. Nakita niya ang babaeng nasa likod ng mask at alam niyang kapag minahal mo ang isang tao, kasama ang lahat ng sugat at takot nito. Kahit gaano kalawak ang distansya dati sa pagitan nila, nahanap na nila ang isa't isa. At sapat na iyon. Chapter 7. Unang beses na ipakilala ni Celine si Kate sa pamilya niya at agad itong nauwi sa disaster. Alam ni Kate na magiging mahirap. Paulit-ulit nang ikinuwento ni Celine kung gaano kahalaga sa parents niya ang appearances, tradisyon, at higit sa lahat, kontrol. Buong buhay ni Celine, sinubukan niyang abutin ang imposibleng standards ng pamilya niya. At alam ni Kate na ang relasyon nila, relasyon ng dalawang babaeng galing sa magkaibang mundo, ay ituturing na banta sa lahat ng pinaninindigan ng mga tarasawat. Pero kahit ganon, pumasok pa rin si Kate sa malawak na estate na kumakabog ang dibdib, bit-bit ang munting pag-asang baka subukan naman ng parents ni Celine na tanggapin siya. Pero nawala agad ang pag-asang iyon nang tingnan lang siya ni A.F. Tarasawat at hindi man lang itinago ang pag-ayaw. Mabigat ang naging hapunan, puno ng pilit ng ngiti at pakikisama na halata namang maihalong pagkainis. Si A.F. Tarasawat ay malamig at halos walang kibong nagsalita. Si Rat Tarasawat naman, halos hindi man lang pinansin si Kate. Tuwing susubukan ni Kate na makipag-usap para ipakitang may halaga siya, lagi siyang sinasalubong ng tinging puno ng pagmamaliit.
You work for Celine, is that right? Tanong ni Emrat Tarasawat, puno ng condescension ang boses. Yes, I'm an intern at her company, sagot ni Kate, pinipilit ngumiti. Umiti si Emrat Tarasawat, pero hindi umabot sa mga mata niya. How ambitious of you. Uminit ang pisngi ni Kate. Malinaw ang ibig sabihin. Hindi siya sapat. Hindi para sa anak nila. Hindi para sa mundo nila. Napansin iyon ni Celine. Kumunot ang panga niya at nakita ni Kate ang kirot at galit na pilit nitong tinatago. Pero wala ring sinabi si Celine. Hindi habang kumakain. Hindi pagkatapos. Pag-alis nila ng estate, ramdam ni Kate ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Tahimik ang buong biyahe pa uwi sa kondo ni Celine at pagkapasok nila sa loob, agad siyang humarap dito. Ellis, didn't you say anything? Nanginginig ang boses ni Kate, puno ng sakit. Hinayaan mo lang silang tratuhin akong parang wala akong kwenta. Nag-iba ang ekspresyon ni Celine, halos nagtatayo ng pader sa pagitan nila. What did you want me to say, Kate? Na controlling ang parents ko. Na hindi nila naiintindihan? Alam mo namang mahirap to. Umiling si Kate, halos pumatak ang luha. Hindi ko naman in-expect na magiging madali, Celine, pero akala ko, ipaglalaban mo naman ako. Ipaglalaban mo tayo. Napabuntong hininga si Celine, halatang napupuno ng frustration. It's not that simple. Ang pamilya ko, may expectation sila. Hindi ko basta. Hindi basta naiyak si Kate. Hindi mo masabi sa kanila na mahal mo ako. Na ako ang pinili mo, hindi yung plano nila? Tumahimik si Celine. At mas malakas pa sa salita ang katahimikang iyon. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya handang harapin ang pamilya niya o sirain ang mundong nilikha ng mga ito para sa kanya. At kahit mahal ni Kate si Celine ng buong puso, hindi niya mapigilang maramdaman ang lumalawak na distansya sa pagitan nila. Chapter 8. Sumunod na mga linggo, nanatiling tahimik pero mabigat ang tensyon sa pagitan nila, parang laging may hindi nasasabi, laging may kinikimkim. Sinubukan ni Kate maging patient. Sinubukan niyang intindihin na si Celine ay may dalang bigat na ilang taon nang nakapatong sa balikat nito, expectations ng pamilya, pressure na halos nakakasakal. Pero habang tumatagal, mas mahirap nang baliwalain kung paano unti-unting lumalayo si Celine tuwing napag-uusapan ang pamilya niya. Si Celine naman, ramdam ang pagguho ng pader na ilang taon niyang itinayo. At habang pilit niya itong hinahawakan, lalo lang siyang nadudurog. Araw-araw, naririnig niya ang echo ng expectations ng pamilya niya, ang malamig na bili ng ama, ang paulit-ulit na paalala ng ina tungkol sa Tarasawat name. At sa lahat ng future na iniisip ng pamilya niya, wala ni minsan nakasama roon si Kate. Napakabigat ng pressure. At unti-unti siyang napapagod. Mahal niya si Kate, siguradong-sigurado siya doon. Pero ang pagmamahal ay hindi sapat para basagin ang chain na matagal nang nakagapos sa kanya. Tuwing naiisip niya nakakausapin niya ang pamilya niya, nasasabihin ang totoo, pakiramdam niya ay tinatalikuran niya ang lahat ng itinuro sa kanya, power, control, image. Isang gabi, pagkatapos ng sobrang stressful na board meeting kung saan pakiramdam ni Celine ay ginugupitan siya ng tingin ng ama niya, umuwi siya ng pagod at mabigat ang dibdib. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita niya si Kate, nakaupo, naghihintay at halatang nag-aalala. At wala siyang kahit anong reassurance na maibibigay. Is everything okay? Tanong ni Kate, malambot ang boses pero ramdam ang tensyon. Malalim ang hingang binitawan ni Celine, puno ng frustration. I don't know. Hindi ko alam kung may okay pa. Lumapit si Kate, marahang hinawakan ang braso niya. Talk to me, Celine. Please. Pero umatras si Celine, parang hindi mapakali, parang nakakulong sa sariling isip. Ano bang gusto mong sabihin ko, Kate? Na magiging maayos lahat. Natatanggapin nila to. Tayo. Hindi nila kaya. Hindi nila gagawin. Kumurap si Kate, halatang nasaktan. Bakit? Bakit hindi? Because they expect me to marry someone from their world, halos pabulong na sabi ni Celine. Someone who fits their plan. Buong buhay ko, sinubukan kong abutin ang expectations nila at hindi ko basta. Hindi basta Tumataas na ang boses ni Kate, puno ng sama ng loob. Hindi ka pwedeng maging masaya?
Hindi mo pwedeng piliin ako dahil hindi ako pasok sa perfect na plano nila. Tumahimik si Celine. At sa katahimikang iyon, parang may gumuhong piraso sa puso ni Kate. Umiling si Kate, mga mata nagluluha. Akala ko iba ka, Celine. Akala ko gusto mong bumuo ng buhay kasama ako, not kasama ang expectations nila. Masakit sa puso ni Celine ang bawat salitang iyon. Gusto niyang sabihin na tama si Kate, na mas mahalaga ito kaysa sa kahit ano. Pero nakablock ang salita sa lalamunan niya. Nahati siya sa dalawang mundo, ang mundong kinalakihan niya at ang mundong gusto niyang buuin kasama si Kate. I'm trying, Kate, pabulong niyang sabi, garalgal ang boses. Pero hindi ganun kadali. Tinitigan siya ni Kate, at sa mga mata nito, nakita ni Celine ang galit, sakit, pagod at pagsuko. Maybe mas simple kaysa sa iniisip mo, bulong ni Kate. At dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng apartment. Iniwan si Celine na nakatayo lang doon, malungkot, naguguluhan at mas nawawala kaysa dati. Chapter 9. Lumipas ang mga araw pagkatapos umalis ni Kate, at para kay Celine, lahat ay parang blur. Pumapasok siya sa work, uma-attend ng meetings, sinusunod ang bawat obligasyon, pero wala siyang nararamdaman. Para siyang naglalakad sa buhay na hindi na kanya. Parang ang lahat ng kulay ay nawala nang mawala si Kate. Napansin iyon ng mga magulang niya. Isang araw, nag-aya ang mama niya ng lunch, eleganting lugar, 5-star restaurant, lahat ay nakaayos, lahat ay perpekto maliban kay Celine. You seem distracted lately, dear, sabi ni Imrat Tarasawat, may mapanuring tingin kahit naka-curve ang ngiti. Is there something you'd like to talk about? Napilitang umiti si Celine, umiling. No, everything's fine. Tumango ang mama niya, pero halatang hindi kumbinsido. Good. I've been speaking to the Khan family recently. Their son, Sierra, is doing quite well for himself. You remember him, don't you? Parang sinakal ang dibdib ni Celine sa pangalan pa lang. Si Sierra, anak ng matagal ng kaibigan ng pamilya. Hindi niya nakikita ng matagal, pero alam niya agad kung saan papunta ang usapan. He's recently taken over his father's company, tuloy ng mama niya, parang simpleng kwento lang. And I hear he's quite interested in settling down. Napakapit si Celine sa baso ng tubig, pilit pinananatili ang composure. Mother, I'm not interested. Bahagyang kumupas ang ngiti ng mama niya, napalitan ng malamig na pagtutuwid. Celine, darling, think about your future. You can't waste your time on distractions. Parang tinusok ang puso ni Celine. Distractions. Ganun lang nila tingnan si Kate. Isang istorbo. Isang sagabal sa planong ilang taon nilang hinulma para sa kanya. Natapos ang lunch na parang wala lang, pero ang usapan ay paulit-ulit na tumatak sa isip ni Celine habang naglalakad palabas ng restaurant. Para bang nakatanim ang bawat salita, masakit, mabigat at totoo. Sa mata ng pamilya niya, ang buhay na kanilang tinakda para sa kanya ay dapat sundin. At si Kate? Wala. Wala sa plano. Wala sa pangarap nila. Wala sa mundong ginawa nila para kay Celine. At ang pinakamasakit, matagal ding naniwala si Celine na ganun nga ang dapat. Matagal niyang inisip na ang worth niya ay nakabase sa approval nila, na kailangan niyang maging perpekto, maging kontrolado, maging imahe ng lahat ng gusto nilang makita. Pero ngayong wala na si Kate. Ngayong nararamdaman niya ang tahimik na apartment, ang malamig na gabi, ang kawalan. Doon niya naramdaman ang katotohanan. Ang mundong ginawa ng pamilya niya para sa kanya ay hindi mundo, isang gilded cage. Maganda sa labas, pero nakakulong siya sa loob. At ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kagustong makalaya. Chapter 10. 2 linggo na ang lumipas mula nang umalis si Kate, at hindi na kinaya ni Celine. Pilit niyang ipinapakita sa lahat na okay siya, na kaya pa rin niyang mabuhay ayon sa gusto ng pamilya niya. Pero bawat araw na wala si Kate ay parang isang araw na nawawala siya sa sarili, parang naglalakad sa makapal na fog na walang kasiguraduhan. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang araw ng meetings na walang saysay at ng mga ngiting hindi umaabot sa puso, napagod si Celine. At doon siya nagdesisyon. Kinuha niya ang coat at keys at mabilis na umalis. Habang binabagtas ang basa at malamig na kalsada ng Bangkok, kumakabog ng sobra ang dibdib niya. Papaikot-ikot ang isip niya,
kung tatanggapin pa ba siya ni Kate, kung huli na ba ang lahat. Pagdating sa apartment ni Kate, parang tumigil ang oras. Nakatayo lang siya sa harap ng pinto, nanginginig ang kamay habang nakahover sa doorbell. Takot siya. Takot na hindi siya pagbuksan. Takot na nasaktan niya si Kate ng sobra. Takot na baka huli na ang lahat. Pero pinindot niya pa rin ang doorbell. Ilang segundo lang ang lumipas bago bumukas ang pinto. At nang makita siya ni Kate, basang-basa mula ulo hanggang paa, lumaki ang mga mata nito sa gulat. Celine, mahina at alanganing tanong ni Kate. Nilunok ni Celine ang kaba, halos nanginginig ang boses. I'm sorry, bulong niya, halos maputol ang salita. I'm so sorry, Kate. Natakot ako. Hinayaan kong kontrolin ako ng pamilya ko at sinaktan kita. Pero ayoko na ng buhay na iyon. Hindi ko na pakialam sa iniisip nila. Hindi ko na pakialam sa expectations nila. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Kate habang nakikinig. I love you, Kate, tuloy ni Celine, puno ng emosyon ang bawat salita. At handa akong lumaban para sa tin. Handa akong lumaban para sa iyo. Tahimik ang paligid maliban sa patak ng ulan at mabilis na tibok ng puso ni Celine. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Kate, lumambot ang tingin at hinawakan ang kamay ni Celine. I love you too, mahinang sagot ni Kate, nanginginig ang boses. Pero hindi mo kailangan lumaban mag-isa. At nang yakapin siya ni Kate, doon naramdaman ni Celine na unti-unti nang bumibitaw ang bigat na matagal nang nakapatong sa balikat niya. Sa wakas, pumili siya ng sarili niyang landas. At ang landas na iyon ay patungo kay Kate. Epilogue. Sa mga sumunod na buwan, naging malinaw kay Celine ang kanyang desisyon. Hindi naging madali, nagagalit ang mama niya, malamig at tahimik ang papa niya, pero nanindigan siya. Hindi na siya ang perpektong anak na kayang imold ng pamilya niya. Siya na ngayon ang may hawak sa sarili niyang buhay. At sa desisyong iyon, lalo pang tumibay ang relasyon nila ni Kate. Hindi nawala ang mga pagsubok, judgment ng tao, distansya ng pamilya ni Celine, pero hindi na iyon mahalaga. Nakahanap siya ng bagay na mas totoo, mas mahalaga, at mas matapang kaysa sa anumang pangalan o status. Magkasama nilang binuo ang buhay na gusto nila, isang buhay na may love, laughter, at kalayaang maging totoo sa isa't isa. At kahit hindi parating madali ang daan, alam nilang kakayanin nila. Dahil sa huli, nakalaya sila sa mga cages na minsang nagkulong sa kanila. At mas higit pa sa power o expectations, natagpuan nila ang totoong halaga ng lahat. Natagpuan nila ang pag-ibig. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.